Hello everyone, Miko Basilio here, your trusted real estate partner. And first of all, gusto ko lang po magpasalamat sa lahat ng sumuporta, nanood, nag-like, nag-share ng aming huling video. And itong video na to, short video lang siya kasi maraming interested na bumili rin or magtingin ng ganitong type ng property, katulad ng house and lot namin dito sa Villaggio Enclave. So gagawin ko lang ng video yung 3 options nyo kung gusto nyo rin kumuha ng ganitong type ng property. And before we start, konting disclaimer lang, this video is being recorded November 21 2025. So, depende kung kailan nyo ito pinapanood. Siguro mag-iiba na yung values, yung pricing, saka yung terms. So, nag-consult ako sa developer. Tinanong ko, meron pa bang available na property dito sa Villaggio Enclave? And unfortunately, lots only na lang yung available dito sa Villaggio Enclave. And wala na yung house and lot na katulad nung sa amin. But, if gusto nyo talaga yung community, yung vibrant na paligid and environment dito sa Villaggio Enclave, pwede yung first option to. So, ilalagay ko na lang dito sa video na to yung pricing, yung terms. Feel free to pause and also feel free to message me na kung gusto nyo ng copy ng ganitong computation, and isasend ko po ito sa inyo. And discuss ko lang ng kaunti, syempre, ang benefits na to, mababa yung initial na investment, kasi nga wala pa naman siyang nakatayong kahit anong structure. Pero yun nga lang, medyo matagal din, kasi syempre magpapatayo pa kayo. But ang maganda doon, you have the freedom, kung ayaw nyo itsura nung mismong bahay dito, pwede nyo ipagawa kung ano yung gusto nyong itsura, layout, and everything, So at least you're still getting the same security, the same vibrant community, the same good environment, and at the freedom na sarili mong design. So this is a really great option for those na nagustuhan lang talaga yung community ng Villaggio Enclave. So, the second option, kung nagustuhan nyo talaga yung design ng bahay, pero willing naman kayo na located siya sa ibang lugar, you can consider yung Estancia Enclave. It's the same developer, pero hindi na siya dito sa Gentry. Doon na siya located sa Tanza. But, same na same pa rin yung design natin. And again, I will put the computation right here. Feel free to screenshot or send me a message asking for the same details, and isisend ko po ito sa inyo. So, ang kagandahan lang po nito, since nasa direct to developer siya and brand new, syempre, ikaw talaga ang unang titira, at saka yung requirements niyan from start to finish naka-under sa inyong pangalan. But, ang konting disadvantage lang, syempre, mas mataas na po yung presyo. Kasi po yung sa amin, nakuha lang po namin na TCP around 3.3 million. And ngayon, 'di ba, nasa 3.6 na siya. Pero yung pinakagandahan lang po nito sa third option natin later, medyo mababa yung cash out. Nakita nyo naman dun sa ating computation. Tapos pwede nyo pa yung i-divide, So, hindi kagad mabilisan, ang inyong labas ng pera. At medyo mabilis na rin, yung development nila. Almost done na rin at almost complete na yung development sa Estancia Enclave. And again, if you like the same design ng bahay but willing to relocate, in this second option is the best one for you. So, explore naman natin yung third option. So, yung third option naman is through Pasalo. Siyempre, kung gusto nyo talaga yung house and lot na design dito sa Villaggio Enclave, and gusto nyo rin mismo yung community dito, your only option right now is bumili ng pasalo. So, sa option nyo na pasalo, I already talked to 4 homeowners here na willing na ibenta yung kanilang units. So, for different reasons. Yung iba magmamigrate, yung iba change of plans, ganyan. So, ilalagay ko na lang dito sa screen natin yung side-by-side comparison ng mga options nyo. Feel free to pause the video and take a screenshot. Or again, humingi po kayo sa akin, PM nyo lang po ako either sa Facebook, sa Viber, or through SMS. Then I will send you
yung copy nitong pricing nito. So, let's discuss. Yung pasalo po, magandang option yan, lalo na kung gustong-gusto nyo talaga yung dalawa, no? Yung design ng bahay saka yung mismong community. But, syempre, big disadvantage dyan, since syempre, nabayaran na nila yung equity or yung down payment. Tapos, nagbabayad din sila monthly, no, through the bank or the financing institution na kinuha na nila. So, nagpa-pad up yung presyo. Medyo mas mataas po talaga yung cash out niyan. And usually, ang gusto niyan, mabawi nila, no, yung kanilang hinulog. But, ang kagandahan po nito, syempre, you're getting the same unit, no, as us. So, kung talaga nagustuhan nyo yung design and yung bahay, at saka nagustuhan nyo rin yung community dito sa Villaggio Enclave, this is one of the best options talaga, no, for you to have. And also, one more advantage ng pasalo is, syempre, mas mababang presyo. Kasi yung total contract price na bibilhin nyo is syempre yung price before. Kasi technically, parang sinalo nyo lang yung kontrata nila. And around, nasa 2.9, actually, mas mababa pa yun kaysa doon sa nabili namin. Kasi mas nauna silang bumili ng property dito sa Villaggio Enclave. Meron naman kayong pang cash out talaga, this is the best option for you. So the burning question, safe kaya kumuha ng mga units through pasalo? Well, I would say, no, depende pa rin naman. Kasi, kahit naman kumuha kayo ng brand new unit, syempre, nagdedepende pa rin yan doon sa developer na kukuhanan nyo kung legit ba sila or tama yung binebenta. So, ganun din no, sa pasalo. Syempre, nagdedepende doon sa original homeowner. Kung declared ba nila, kung tama, at kung meron ba silang mislead na details, ganyan. Pero generally, no, ang pasalo, legal naman po yan, no, o yung tinatawag nating assume balance. Sa mga documents, ang tawag po dyan ay deed of sale with assumption of mortgage. So, generally, again, safe naman, no, as long as, syempre, meron tayong due diligence. Yun nga lang, syempre sa developer, madaling gawan ng due diligence or ng background checking kasi public entity yan yung company nila. So, malalaman mo kagad kung meron ba silang atraso o previous cases na ginawang mali sa kanilang mga clients. Mas mahirap lang gawan ng due diligence yung mga pasalo kasi syempre, private sila, no? So, hindi mo alam, ang masi-check mo lang is yung property. So, yan po yung role namin, kami mga real estate salesperson or yung mga real estate brokers, no, para mag-check ng mga binebenta namin. So yun po, no, generally safe naman po, no, yung pasalo and legal po yan. So wag po kayong mag-alala if kukuha po kayo ng pasalo unit. So since nasa topic na rin naman tayo ng pasalo, discuss na rin natin ng konti yung comparison or differences ng buying a brand new property versus buying a pasalo property, no? So, unang-una, syempre yung cash out niyan. Mas mahal yung sa pasalo kasi yung original homeowner niyan, nabayaran na yung down payment or yung equity, tapos may mga concurring na monthly amortization, and syempre, mostly ng mga ganyan, gusto nila mabawi yung kanilang hinulog. So, generally, mas mataas ang initial cash out ng mga pasalo compared sa bibili ka ng brand new. And kapag bibili ka ng brand new, syempre, down payment muna yung una mong babayaran. And yan, pwede mo pang i-extend, no? Pwede mong, yung ibang developer, pumapayag ng 24 months ang down payment, yung iba nga 36 months, no? So, generally, sa cash out, mas mataas po ang pasalo. As for the pricing naman, syempre, since yung pasalo naman, dito naman tayo sa pasalo, no? Nabili po ng original homeowners yan way before, no? So, siguro, pre-pandemic or pre-selling stage, mas mababa yung actual price. Kasi, syempre, pag binili mo yung brand new unit, ang babayaran nyo po is yung bagong price, which is mas mataas na. Kasi alam nyo naman ng real estate properties, every quarter, no, tumataas yung value niyan, hindi lang nung lupa, at possible din tumaas din yung value ng actual structure. So, generally, mas mababa, no, ang total price or yung tinatawag na contract price nung mga pasalo. As for the condition naman ng bahay,
syempre, sa brand new unit, hindi ka mangangamba. Kasi alam mo, ikaw ang unang titira. Doon naman sa pasalo, nakadepende po no, sa original homeowner. Kasi meron naman mga homeowner na malinis at maalaga sa kanilang mga bahay. Pero hindi pa rin natin maiiwasan na syempre merong konting wear and tear. No? Kasi as time goes by, yung structure po natin ay nagkakaroon ng konting sira or konting damage. So, make sure nyo na lang, no, pag bibili tayo ng pasalo unit, i-check natin no, kung ano ba talaga yung tunay na condition ng bahay. Sa process naman, syempre mas smooth po no, kung bibili tayo ng brand new. Kasi syempre, developer ang kausap mo niyan. Tutulungan ka nila mag-ayos ng requirements, documents, and everything. Unlike sa pasalo, syempre ang kausap mo lang yan is yung original homeowner, no? So, most likely, kailangan mo mag-hire ng sarili mong lawyer para at least may mag-oversee ng transaction ninyo. And also, nakadepende rin yan, no, kung gagawa ba kayo ng informal na pasalo agreement or formal na pasalo agreement. Medyo lengthy na topic, no, yung informal versus formal na pasalo. Pero just to give you an idea, discuss lang natin ng konti, no. Yung informal na pasalo po kasi, yung pong agreement na yan ay between the new buyer and the original homeowner, no. Unlike yung formal pasalo, ito po, ginagawa po siya kasama, no, yung financing institution na nagfa-finance nung bahay or nung mortgage. So, may mga konting differences, syempre, at saka advantage and disadvantage between the two. But just to give you a summary, yung informal na pasalo, mas madali siya, hindi madugo ang process niyan, saka mura lang, generally mura lang, no? Pero, may mga disadvantage yan kasi, halimbawa, ikaw yung bibili ng pasalo. Magbabayad ka through the original owner's name pa rin, no? So the liability stays with them, no? So yan naman ang problema sa mga sellers ng pasalo kasi since the liability stays with them, paano pag nagkaroon ng konting problema sa pagbabayad, no, yung bagong owner, sila pa rin yung hahabulin. At ang isa pang disadvantage nun, syempre, pag na-release yung title, sa original owner pa rin siya, no? So sa kanyo pa lang siya mapapatransfer sa new buyer pagka after nyo na siyang matapos bayaran sa financing institution. But for formal naman, mas lengthier yung process, mas madugo, mas mahal kasi sinasama mo na yung financing institution sa agreement. So technically, ipapasa na yung liability ng debt doon sa new buyer. At syempre, since ipapasa na yung liability, kailangan mo pa rin magpasa, no, ng income docs, requirements doon sa financing institution. So, yung mga ibang walang masyadong maipakitang income requirements, saka, ewan ko, yung work nila is walang mapapakitang documents na nagpo-prove ng ganito yung income nila. Usually they go to pasalo, no, kasi kaya naman nilang bayaran pero wala nga lang silang maipakitang documents, no. So yun lang, no, to summarize, informal pasalo, very smooth, madali lang, kaya lang medyo merong konting disadvantage, no, for both the original homeowner and the new buyer. But formal pasalo naman, lengthier process, mas mahaba, mas mahal, pero generally mas safer, no, for both of the parties involved. So medyo matagal yung usapan natin, no, regarding sa process kasi ako hindi naman ako lawyer. Meron lang konting background sa obligations and contracts kasi meron kami yung obligation nung college. But moving forward, discuss naman natin yung timeline. So syempre, kung kayo ay bibili ng brand new unit, yan po ay generally mas matagal ma-turnover sa inyo. Kasi po, kahit po RFO na yan, or ready for occupancy na, hindi nyo naman kagad yan matitirahan kasi meron pa kayong tinatawag na punch listing at saka yung turnover process. Syempre, kahit nagawa na yung mismong bahay, i-check nyo pa rin, no, kung may problema ba yan sa plumbing, electrical, and everything, no. Gagawin pa rin yan ng developer until na
maging okay na lahat at saka ready na siya for turnover. Yung sa amin po, tumagal siya ng 5 to 6 months no, yung aming turnover process. On the other hand naman po, yung mga pasalo na units, sure po kayo na once na magbayaran kayo, pwede na kayong mag-move in, di ba? Kasi ano na yan na turnover na from the developer to the original owner. So generally, mas mabilis or immediate pa nga, no? Immediate yung move in pagkapasalo. Yun po yung 3 options nyo. Nagkaroon na tayo ng konting pahapyaw sa pasalo saka sa brand new units. But to summarize, yung 3 options nyo dito is yung lot only sa Villaggio Enclave if you really like the community. But if you just like the model, pwede naman kayong bumili ng brand new unit at Estancia Enclave. Same model pero different location. And then last option nyo is syempre yung ating pasalo, no, na same model and same location. So yun lamang po. I hope this video is clear and I hope na meron kayong at least konting natutunan dito sa aking pag-blabber. But if you like the video, if this helped you in any way, I'm requesting everyone to drop a like. And if meron pa kayong questions, no, na gusto niyo masagot, don't hesitate to comment. And tatry ko pong sagutin yan. At saka, syempre, if marami naman kayong time, pakishare na rin po no, itong video. No? It's a great help no, dito sa aking growing channel. At saka pa-subscribe na rin po no, para at least updated po kayo no, sa mga real estate videos na ipopost ko dito sa channel na to. And again, if you are interested no, if buying a property in Villaggio Enclave or other properties here in South Luzon, I'm putting my contact details down below para po ma-PM nyo po ako regarding sa inquiries, viewing, or site visit. Pwede nyo po akong kontakin. No? So, yun lamang po. Again, thank you for watching the video. This is Miko Basilio, your trusted real estate partner, signing off.